Kasunod ng mga insidente ng road rage sa bansa, pinag-aaralan na ng Land Transportation Office ang pagpapatupad ng neurological examination bago makakuha ng driver's license. Yan ang ulat ni Christian Bascones. Dumami na naman ang mga sasakyan sa kalsada na bumabiyahe kasabay ng pagdaraos ng Semana Santa. Kaya nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan ng mga biyahero. Dahil sa mga naitalang away-lansangan o road rage, nagsagawa ang Land Transportation Office o LTO ng isang pag-aaral patungkol dito. Isa ang psychiatric disorder sa hindi napipigilang galit na nauuwi sa away sa kalsada. Ang nadiskubring dahilan ng LTO. Marami silang ikinokonsiderang interbensyon. Isa na rito ang neurological examination para sa mga kumukuha ng lisensya. And maybe it's high time, as what all the psychologists we have talked to and the reports we have read, is that this road rage, or otherwise called aggressive driving behavior or aggressive driving syndrome, is actually a psychological disorder. Ayon kay LTO Chief, Assistant Secretary Vigor Mendoza, 2 sa 3 katao na nasasangkot sa road rage ay mga lango sa alak at gumagamit ng droga. Samantala, naniniwala naman ang taxi driver na si Bong na malaking tulong ang neuropsychiatric exam bago kumuha ng driver's license. Makakatulong. Kasi mapapersang kumilos ng tama yung driver sa kalsada. Hindi sila, parang yung ugali nila magbabago. Ang motorcycle rider na si Leo, pumapabor din sa rekomendasyon. Okay naman sir, pabor naman kung magkakaroon ng ganun. Kasi sa panahon ngayon, parang mainit ng ulo ng mga tao. Parang wala na silang, kailangan bawon talaga, pasensya sir eh. Para naman kay Georgina, bilang pasahero, malaki ang maitutulong ng eksaminasyong ito para mabawasan ang mga maiinit ang ulo sa lansangan. Opo, sa tingin ko po, makakatulong rin po siya kasi nga po, alam naman po natin na grabe po yung traffic, especially po dito sa Manila. So of course po, makakatulong po siya na maanuhan po yung mga drivers po para makaiwas din po sa aksidente sa atin. Sa away? Sa away din po. Kasi nga po, madami po ngayong na maiinit po yung ulo, lalo na po pag hindi po naaagapan agad. Hindi pa ito agad na ipapatupad at kumukonsulta pa ang ahensya sa mga eksperto sa posibleng solusyon na maibibigay nito. Asahan daw ang pagbabago sa mga requirements at sa mga examinations upang mas maging maayos ang pagsunod sa batas trapiko ng mga tsuper at maging responsable sa daan. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.